yung pinagpapahala ng Panginoon sa anumang aspeto ng ating buhay. Minsan, hindi nararamdaman, pero kumikilos pa ang Diyos. Amen ba? God is working beyond what we perceive and what we feel. Yan po ang Diyos natin. Ako po ay may motorcycle sa Pilipinas noon bago ako punta ng Korea. This is my first motorcycle na automatic. Dati kasi, parang sa mga boys kasi, pag meron kang motor, dapat kasi may cambio. Yan, may tatawag na hand clutch. Parang, dati kasi feeling ko, pambabae kasi yung mga scooter lang yung ginagawa nila. Parang sabi ko, pambabae lang yan para hindi bagay talaga. But I found out na magandang gamitin. Yung pangalan po ng motor ko is Click 125 Honda. Pero hindi po yun yung nagbigay sa akin talaga na hindi po yun talaga nagbigay sa akin ng encourage ko na inganyo ko. Meron kasi pangalan po yun. Yung Click na yun, Click 125. Ang pangalan niyo po is The Game Changer. Kasi yun po yung first na sa experience sa mga nagmumotor po, no? Ito po talaga yung tumalo sa lahat ng motor ng Yamaha. For how many years, no? Kung kayo pa nagmumotor, alam niyo po yung Mio. For how many years talaga sila po yung mayagpag. But nung lumabas po itong model na ito ng Honda, yung Click 125, pinangalan na The Game Changer. Ngayon po mga kapatid, marami pong mga game changers sa mundo nito. In the sphere of telecommunication, bago tayo magkaroon po ng itong cellphone, meron po itong pinagmulan. And those people who contributed in the sphere of communication, talagang binago nila ang shape ng mundo. Alam niyo ba dahil sa communication, nagbago ang takbo ng ating mundo? Dati kasi, sino pong nakaabot ng telegram? The fastest way na pwede mong i-message ang iyong, ako siguro, bata pa ako noon, siguro grade 6 ako noon, na yung lola ko namatay, namatay lola ko is grade 3 ako namatay lola ko, para mabilis makarating yung sulat sa mga tita ko sa Bulacan, telegram pala yung tawag doon. I think mga 3 days or 2 days andun na. Kasi pag sulat, pag yung mini-mail, di ba? Ilang araw? Di ba? Minsan, depende, minsan 7 araw pa, di ba? Depende sa live post. Oo. Tapos meron pa kanilagay ng mga sticker doon, di ba? Di ba? Cute noon, di ba? Tapos magbasay mo yung letter, di ba? Mahal kong ina. Di ba? Napaka-formal. Pero, dahil itong mga tao, itong mga game changer, pag itong mga brother is, itong mga dalawang tao pa ito sa inyo, sila talaga yung gumago ng buhay ng sangkatauhan dahil sa kanilang intensyon. Yan po yung kauna-unahang cellphone na kung saan inimbento ni Martin Cooper. Okay? Ang laki niyan, di ba? Kung may mo gagamitin niya, magtatawanan ka na. But you know what? Last 50 years ago, that cellphone is phenomenal. Kumbaga, kasi dati telephone, yung nag-ring, di ba? Kaya parang napaka-imposible sa panahon na yun na maka-invento pa ng another way of communication na wireless yan. At because these people are game changer sila. First telephone na na-invento ni Martin Cooper. Last 50 years ago lang yung mga kapatid. Diba? Kumbaga, napakabilis ng innovation ng ating panahon ngayon. On April 3, 1973, Martin Cooper made the first ever cell phone call on the streets of New York. His invention, a brick-sized device, became the first cell phone available to the general public. And every people are amazed for that apparatus. Hala, grabe! Di ba? Eh, di lalo siguro pang 50 years ago, dali mo siguro yung touchscreen na cellphone, di makang mga asla, di ba? Then, meron pa isang tao.
punta tayo sa isang tao noong mga 18th century. Ayan. Sino ito? So, while Italian innovator Antonio Meucci featured, ayan, dalawa yan, pinutol ko lang po, created with inventing the first basic phone in 1849, and the Frenchman Charles Barceau, French kasi nagyan because devised a phone in 1854. Then naging humor yan kay Alexander Graham Bell. Pero hindi talaga siya yung unang invento talaga ng telepono. Kumbaga third hand na lang siya. Ibig sabihin, meron na nakapag-aral noon, in-enhance niya na lang yung telepono. So si Alexander Graham Bell on the first US patent for the device in 1876. So kung ating babalikan, no? Tingnan natin yung mga picture ng unang telepono. Ayan, yan siya. Yung alam na sa telepono yan, yung panahon na yan. Sino nakapaglaro ng bata yung lata, lalagyan ng pare. Tapos, hello, di ba? Ganun daw kasi yung telepono eh. Parang type of telephone na yung vibration ng sound is nare-receive yung wire na yun at nare-receive sa kanila. Yun yung basic principles ng telepono. Ayan, then ito yung una ng cellphone naman. Ang pangalan niya is Motorola Dynatac 8000X. Ang haba ng pangalan, no? Samantalang S26 na. So, makikita niyo mga kapatid, itong mga taong ito, bakit sila merong ganitong mga invention? Because one thing that they have, their passion in shaping the world. Their innovative thinking. Talagang nag-iisip sila ng isang bagay na kung saan alam nila mas pakikinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. They are very fervor on their crafts. Kumbaga, pag sila ay nag-isip, nag-invento, talagang binubuhusan nila ng panahon at oras upang makamit nila yung invention na nais nila. So, kung sinasabi ko mga kapatid, likewise mga kapatid, the same as also as Christian. O itong mga tao ito ng mga inventor, meron silang ganun kasigasig, meron silang ganun passionate to do their crafts. Dapat bilang mga Kristyano rin, meron natin yung passion, nag-aalab para magpuri sa Panginoon. Amen ba? Nag-aalab ba ngayon magpuri sa Panginoon? Do you have that kind of very powerful desire? No? Kumbaga, napakatinding pagnanasa na purihin at paglingkuran ang Panginoon. Sana mga kapatid, magkatpuan tayo ng Panginoon talaga, naglilingkod talaga ng may passion. Ating busan ng ating Bible sa Romans chapter 12. Isang verse lang po tayo ating pag-usapan ngayon. Romans chapter 12, verse 11. Are you there? Say amen. Sabi sa Romans chapter 12 verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yan po yung sa New International Version. Sabi doon, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor in serving the Lord. Tayo po'y pumigit, manalangin, Panginoon, sa mga oras pong ito, hinihiling po namin ang iyong pangunguna sa kongregasyon pong ito. No, Lord, ang iyong salita ay tunay po namin mag-iintindihan sa aming mga puso. At wagas po namin ng aming Panginoon. Kung ano man Lord yung mga revelasyon nyo sa aming buhay para mas matibay, tumibay pa ang aming pananampalataya, ang aming pagsulusay kalooban, at maging Lord ay ang aming spiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Romans chapter 12 verse 11 is never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ito po ang salita na ito ay paalala po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kung ating kung titignan mga kapatid, ang aklat po ng Roma ay nahahati po sa dalawa. From chapter 1 to 11, tumutugay po yung tinatawag natin mga deep spiritual and theological insight.
Pag binasa niyo po ang Roma mula chapter 1 hanggang chapter 11, mababasa niyo po dyan yung mga kapahayagan ng Apostol Pablo, paano ang Diyos nagtignas, paano ang Diyos may kasagutan sa kasalanan ng sanlibutan, paano ang Diyos tumugon sa mga kasalanang gawain ng tao. Nakita niyo po niya sa Romans na yan. So right after chapter 11, bigla siyang nag-shift ng pangungusap sa chapter 12. Ang sabi doon, therefore, di ba? Therefore, in view of God's mercy, ayan, offer yourself as a living sacrifice. So, sa chapter 12 hanggang chapter 16, tumutungin ito mga kapatid sa practical na buhay ng isang Kristiyano. So, after the profound theological insight from chapter 1 to 11, biglang nag-shift si Apostol Pablo, ano ngayon? Kung kayo ay minahal ng Panginoon, diligtas ng Diyos ng kanyang kabanalan, pinagtalo yung kasalanan, ano ngayon? Para sasabihin sa chapter 12 hanggang sa 16, dapat, ganito kayo dapat mamuhay bilang Kristiyano. At isa po sa nabanggit niya roon ay sa verse 11 ng 12. Sabi doon, never lacking a zeal, but keep your spiritual fervor in serving the Lord. Isa dapat sa meron ng isang Kristiyano sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, meron dapat siyang nag-aalaw na pagnanais na maglingkod sa Diyos. Yes po ba? Kasi bakit? Ang Diyos na kanyang tinanggap ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na kanyang na nagbala sa kanya ay Diyos na makapangyarihan. At hindi lang po yung mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Diyos, Panginoong Isus, may buhay na ibinigay sa atin. Amen ba? Do you receive that life through our Lord Jesus Christ? Di ba? Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 76 says, if anyone is in Christ, di ba? He's a new. Can you imagine that? Sino ang pwede magbigay sa atin ng bagong kaanyuan? Walang iba kundi ang Diyos. A creation, a new creation, and the old has gone, and the new has come. So ibig sabihin, parang sinasabi ng salita ng Panginoon, nung kayo ay nanalig kay Jesus, may buhay kayong tinanggap. Anong ko sa inyo? Nasa na yung buhay na yan? Word that's life that God gave you. At yung buhay na binigay ng Diyos sa atin, yan dapat yung nagbibigay sa atin ng matinding pagdanasa para sa buhay ng Diyos. Why? Because in our own flesh, in our own sinful nature, we cannot honor and worship God. Dahil ang gusto ng ating flesh ay ang gawa ng sanlibutan ito, kaya hindi mo pwedeng purihin ng Diyos through the flesh that you have. You need a new life that comes from the Lord para purihin natin siya. Diba? Kaya sa John chapter 1 verse 12, ano sabi doon? Tignan natin saglit. In John chapter 1 verse 12, ating basahin. Ang sabi nito ng Bible, but, sabi niya ron, to all who believe Him and accept Him, He gave the right to become children of God. So nung ikaw ay nanalig kay Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, sinasabi ng Bible, ikaw ay binigyan niya na maging isang anak ng Diyos. So, in-explain din dito, paano ka ba naging anak ng Diyos? They are reborn not with physical birth resulting from human passion or plan, but birth that comes from God. Ibig sabihin, ang kapanganakan mo ay hindi galing sa mga tao, galing sa Diyos. Kaya nga may word tayo na, born again. Mga tao, kung sa'yo born again, religion na kayo na sa isip. No. It is a new state of being. Isang panibagong buhay na kung saan yung buhay na yan ay magpupuri sa Diyos. That life that we receive from the Lord is a life in which can worship and honor the Lord. Ito yung buhay na kung saan gusto niya laging mag-worship, mag-prayer meeting, magbasa ng Bible. No? Kasi bakit? Ito'y galing sa Diyos. Pero yung ating katawang lupa, yung ating flesh, earthly flesh, ang gusto nito, pahinga.
manood ng magandang mga palabas sa Netflix. Di ba? Makipag-inuman. Yun ang gusto nito eh. Tulad katawan na ito eh. Kaya kung hindi ka talaga na born again, wala kang desire sa nais ng Panginoon. Your life still cling on what this world is offered. Therefore, dahil meron kang buhay sa Panginoon, isa dapat ang meron ka, spiritual fervor. Dapat meron yan. At ito yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Bilang mga, dapat may passion ang mga anak ng Diyos sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat meron nandoon talaga yung eagerness to worship and serve the Lord without any cost. Kasi bakit? Yun yung buhay na meron na siya eh. Yun na yung estado niya sa kanyang sarili. So serving the Lord with passion. Sino po dito makakita ng nagpagawa na kayo ng something, inutusan yung mga anak ninyo, tapos nagbubukas na kasimango? Ha? Meron ba kayo ngayon? Nagbubukas na pero yung mukha, parang niloko ng papel. Natutuwa ko ba yun? Diba? Parang nagtatrabaho pero kasimango. Dahil because of the responsibility siya nila ginagawa. Ang tawag doon, walang passion. Wala siyang kasiyahan sa kanyang ginagawa. How many of you right now doing your job here in Korea na nakasimangot din kayo? Hello? Meron ba? Di ba may mga talaga ayaw na pumasok? Di ba? Kung siniyama mo nga si Bill Gates, hindi na mapasok, di ba? Tama ba ako? Pero dahil may obligasyon ka, pasok ka. Pero nakasimangot ka. Di ba? Ang tawag doon, you're doing your job without passion. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat when we worship our God, hindi pa din pinipeke yung pagtaas ng pagtikit ng mata. No, we do that with all our hearts. Kasi bakit? Nakikita ng Diyos kung sino talaga yung totoong sumasamba sa Kanya. Kailangan maintindihan natin that when we serve the Lord, we serve God with passion. Serving the Lord with passion should be our core values as a Christian. Amen po ba? Kasi bakit? Meron tayong buwan galing sa Panginoon eh. Dapat ito yung core values sa isang Kristiyano? Hindi. Ito lang. Hindi mo na ako sasama sa Diyos. Kasi bakit? Maglilingkod ako at sasamba ako sa Diyos. Dapat meron tayong gano'n. Na guts. Pag inaayat tayo mga kaibigan, pag Sunday actually, pag Sunday talaga ibinibigay mo kay Lord, hindi talaga mag-aalba at offer mo pa ng 200 po. Why? Because my service to the Lord is more important than material things here on earth. Pwedeng ibigay sa akin ng Diyos yan anytime sa buhay ko. Pero yung hindi ako pupunta ng church at hindi sasama sa Panginoon, parang hindi ka dumating. Pero ba kayong ganong kalooban na ngayon? Na parang pag hindi ka naka-attend ng worship service, parang feeling mo you are lacking something in your heart, in your life. Kapatid, isang patunayan na ikaw ay naglilingkod ngayon ng may passion sa Panginoon. Maybe siguro talagang hindi ka na makapunta ng church, given yan, hindi ka na pilay ka, no? Talagang grabe yung sakit mo, baka makahawa ka, given yan, hindi ka makapunta. Pero sabihin mo, yung parang Sunday after Sunday na lang na parang tamad ka pumunta ng church kasi may commitment ka, yun na lang. I think you need to re-evaluate yourself. I-evaluate mo, bakit ka pumunta talaga sa simbahan? Why you are here? So now, tingnan natin. Serving the Lord with passion should be our core values. As I share to you the 3 ways on how we serve God with passion, may lead us into understanding that when you come to the church, you should be passionate in worshiping and serving God. Amen ba? Dapat talaga ang every Sunday pinaghahandaan yan ka. Dapat talaga may rest kayo ng Saturday. May Sabbath day rin tayo. No? Nire-relax mo rin yung sarili mo. Nag-meditate ka ng salita ng Panginoon para pag Sunday worship na. Kasi ito lang yung time kung saan magsama-sama tayo mga kapatid, di ba? Ito lang yung time that we can
gather together in this place and honor and proclaim the goodness of God sa ating buhay. As pupunta ka pa. Blanco yung isip mo. Pupunta ka pa. Ang sama-sama ng loob mo. Paano yan? Sa harapan ng Panginoon, nakita ko ng Diyos yan. Ano ba itong anak ko na ito? No? Kumbaga, after 7 days na naman na pinagpala ko sila. Ba't ganun? Pagpunta sa akin every Sunday, parang hindi maayos yung buhay nila. You know, kung ang Diyos na talaga, ganun siya magsalita every Sunday. Marami tayong marinig dito. But now, mga kapatid, na itong mensahe ko na magpaalala sa atin na from now on, the next Sunday, I will prepare myself to serve the Lord with passion. Amen ba? Amen. I will become a game changer Christian pastor. Gaya ng mga innovator na yon, I will become a game changer Christian. So 3 ways, 3 bagay na ating makikita paano ating maglingkod ng may passion sa Panginoon. Chapter 12, verse 11 said, never be lacking in zeal. Sabi doon sa ating versikulo, ano ba ang definition ng zeal? How do you understand zeal? Diba? Zealousness. Hindi yung sila, seal na patak. Zeal. So, define zeal as enthusiastic, diligent devotion. Sabihin, talagang pag nakita mo ito, taong ito na Christian, grabe talaga, ramdam mo talaga yung kanyang passion sa pag-worship sa Panginoon. Nakakahawa yung ganitong klaseng espiritu, particularly in spiritual context. Meron pong kwento niya. Sabi doon sa John chapter 2 verse 17. Tingnan po natin. As an example, John chapter 2 verse 17. Ano sasabi po ng Bible doon? Then his disciples remembered his prophecy from the scripture. Passion for God's house will consume. Sino sinasabi ito? Ang Panginoong Hesus. Ay yung time na kung saan pumasok sa temple. Pagpasok sa temple, ang dami mga negosyante. Ang dami nagbibenta ng mga hayop. At naging business side yung area na kung saan lugar ng panalangin. And because Jesus is very passionate to the house of God, anong ginawa niya? Tinumba niya yung mga managing. Ibig sabihin, imbis na ang mga tao doon ay nananalangin na para sa kanilang spiritual passion, fervor to the Lord, anong nangyari? Ginawa nila ng negosyo yung lugar ng simbahan. Kaya ang Panginoon ay nagalit. Nagalit siya dahil doon sa kanyang passion. Why you are doing this to the temple of my Father? You are misusing now the temple of God. Imbis na tayo nananalangin dito, imbis na tayo ngayon dito ay nag-worship, nag-pray, anong ginagawa ninyo? Alam niyo mo, may sinasabi si Mrs. Ito lang sa bubble gum lang naman to. It's just a joke lang naman. Ano po yung bubble gum ngayon? Prayer meeting. Yung setup. Tapos humihiling ng mga prayer request. Tapos nalalaman yung prayer request ng isang tao, nagchichismisan, ay, ano pa nangyari sa kanya? Ay, pala yung prayer meeting. Kasi ganyan din sa mga Kristiyano, sa prayer meeting, nagchichismisan. Kasi panalangin yung concern ng kapatid. Ano pa talaga nangyari sa kanya? If we are doing that, we are not serving the Lord with passion. So we are called by God to maintain the zeal or passion in our hearts. It's very important that we have a constant zealousness in our Christian life. Ano ba kahalagan? Bakit kailangan meron tayong passion or zealousness in our Christian life? Ano bang kahalagahan nito? Pastor, number 1 is, mahalaga to kasi bakit? Reflect God's love and passion. Mahalaga na may passion ka sa pagdating sa Panginoon. Diba? Nagre-reflect sa buhay mo. Yung, number 1, pag-ibig ng Diyos. Through your heart, through your life, you are very passionate in serving the Lord, it's reflecting now God's love in you.
pinapakita mo na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Zeal demonstrates a deep commitment to God, mirroring the love and dedication God shows toward humanity. It reflects the fervent love and devotion that Jesus Christ exemplified during His earthly ministry. Parang ipinapakita mo through your passion in worshiping and serving the Lord kung paano din ang Panginoon umaabot din ng mga tao. Nagmamahal, kumakalinga. I feel that kind of passion. Kaya mga kapatid, napakahalaga na meron tayong passion, zealousness in worshiping our God. Because it reflects God's love and passion. Pangalawa, ano yung kahalaga na meron tayo ito at dapat constant, hindi na mawala dapat yung ating zealousness in worshiping the Lord as a Christian. Pangalawa is it creates an impact and influence to the world. Napapatunayan nila na totoo ang Diyos mo. Napapatunayan nila na totoo yung Diyos ng KCP Filipino Church. Why? Because of the passion that you have. Diba minsan yung mga tao, they are really passionate what they are doing. Diba nakakahaway? Alam niyo, masarap kasama yan sa trabaho. Yung mga tao talaga, they are really passionate what they are doing. Ang sarap kasama yan. Kasi yung kasama sa trabaho na, reklamo doon, reklamo dito, angal doon, angal dito. Nakaka-depress yung kasama. Kaya dapat, kung ano man yung trabaho na meron tayo, pray to the Lord, Lord, help me to become passionate to what I am doing. Because, why? Because you are the one who gave this job to me. Na ginagawa ko to, hindi dahil sa amo ko, ginagawa ko dahil ikaw mismo ang nagbigay sa akin ng trabaho. And do it passionately. Kumbaga yung trabaho mo, gawin mong isang act of worship. Diba? Sarap mo? But you are doing something great to your work as an act of worship. Gagaliran ko ito kasi bakit? Ito ay inialay ko sa aking Diyos ng kapangyarihan. Sa Diyos na nagbigay sa akin ng buhay. I believe, mapapasimbo kayo ng mga post. I believe you become excellent person. Kung ano man yung trabaho na meron ka. So, passion to the Lord, kailangan constant yung zealousness because it creates an impact or influence to the world. A zealous Christian life has a potential to impact the broader society. It can challenge cultural norms, promote justice and compassion, and inspire positive change based on biblical values. Ay, sa iyo. And the third is, napakaganda nito, of course, ultimately, glorifying God. Nabibigyan mo talagang parangal ng Panginoon pag ikaw ay passionately nag-serve sa Diyos. Maintaining constant zeal in Christian life glorifies God. It reflects the heart that is devoted to Him, full-heartedly seeking to honor Him in all aspects of life, bringing praise and worship in His name. Kaya dapat hindi na mawala sa atin yung bagay na yan. A constant zeal in Christian life is crucial for spiritual vitality. Kaya kung gusto mong isa sa mga talagang lumalagong Christians sa kanyang buhay spiritual, pag meron siya ng passion talaga sa Diyos, mabilis mong lumago yan. Ako naalala ko po lang talaga nung bago po ako Christian, siguro that was 20s po ako. Naalala ko lang po na grabe talaga ako yun. Ako talaga yung laging pupunta sa mga, kasi meron po kaming ginagawang medical mission. Ang ginagawa ko ng Word for the World is meron mga medical mission na ginagawa. Nakakandak po yung medical mission sa mga barangay. Pag-coordinate po kami. At isa po sa mga pinuntahan namin issue of the tawag natin mga Riles area. Di ba alam natin pag mga Riles area talaga grabe. Totoo po yun. Iba yung mga tao doon. Iba talaga. Pag hindi ka sanay na pupunta doon, grabe. Either napupuyugin ka, either na rin mangyayari sa'yo. Pero ito po yung inabot ng Word for the World noon. And nung nag-follow up po kami, pagpasok namin, mga tao nakahubad, may mga hawak na kutsilyo.
Di ba? Tapos tititigan ka ng masama. Ha? Pero dahil nga iniisip namin, Lord, kailangan ito kabutin eh. Pupunta kami doon. Salamat sa Panginoon, wala nang nangyari sa amin masama. In fact, ipapuro ko na nakapagkanda po kami ng mga Bible studies, nakapagkanda po kami ng DVDs. Sabi ko, paano ko nagawa yun? Dahil sa Panginoon. Kasi kung ako lang, isipin ko, pupunta kayong mga yan, bahala sila sa buhay nila. Di ba? Ibuhay rin ako. Pero yung mga sa Panginoon kasi, once you are in the Lord and you experience God's love, hindi ka nagiging makasarili. Amen ba? Hindi ka na magiging makasarili. Hindi mo kasi pwedeng, tawag doon, hindi mo pwedeng parang suppress yung pag-ibig na naramdaman sa Panginoon at hindi mo pwedeng sabihin sa iba. And isa yan sa nagbibigay ng passion sa isang Kristiyano. So mahalaga mga kapatid, first thing, in order for us to struggle with passion is never lacking a seed. Huwag tayo mawalan nito mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo ay tumabang sa mga naisin ng Panginoon sa ating buhay. Huwag nating hayaan na yung ating buhay Kristiyano ay parang pangkaraniwan na lang. No! Be a game changer of your life. Sana yung mga sumusunod na mga movers ng mundong ito, mga shakers of this world, sana magsisimula sa Christian dom. Hindi magsisimula sa ibang tao. So bakit? Tayo po ay may kakayahan at may kapangyarihan na umunawa ng mga bagay-bagay sa mundo ito. The next is, so hindi lang po tayo dapat lacking in spiritual, never lacking in spiritual zeal, but the next is, keep your spiritual fervor. Keep your spiritual fervor. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung definition ng fervor? Spiritual fervor refers to intense and passionate enthusiasm for things of God. Ibig sabihin, ito yung mga tao talaga na pag sinama sa evangelism, pag sinama sa mga follow-up, sa mga prayer meeting, gusto nilang mag-attend. They have the passion on things that on God. Ito yung mga laging nagbabasa ng Bible, nag-pray. Ito yung passion nila. Kasi bakit? Meron silang panibagong buhay na galing sa Panginoon. It encompasses a deep and abiding zeal, characterized by a burning desire to serve and honor God wholeheartedly. This fervor is not merely emotional, but rooted in a strong, vibrant faith and a close relationship to God and the Holy Spirit. So yung ibig sabihin ng spiritual fervor. Ang tanong, Pastor, ano ba yung source para magkaroon ako ng spiritual fervor? I need source. Kasi kung tayo lang po ang gagawa nito, sa ating mga sarili lang, I think we can sustain this kind of life. Kaya dapat we know how to sustain this spiritual fervor. So number one, in order for you to be sustained in this kind of spiritual climate, number one is obedience and faithfulness. Napakahalaga po na living out God's command. Obedience to God, to God's command, and living a life of faithfulness stokes spiritual fervor. As a believers, experience the joy and fulfillment of walking in God's way. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15? Ano sabi ng Lord doon? In John chapter 14 verse 15, sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey what I command. Sabi ng Panginoon, kung mahal mo daw ang Diyos, kung mahal mo ang Panginoong Jesus, susundin mo ang kanyang pangungkalan. Mahal ba natin ang Panginoon? Ha? Mahal ba natin ang Diyos? Dapat sumunod ka sa kanyang pangungkalan. Kasi kung sinasabi mo na mahal mo ang Diyos at hindi ka sumusunod sa kanyang naisin, lumalabas po na hindi mo talaga mahal ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey what I command. Di ba masarap sundin yung mga taong minamahal natin? Di ba masarap sumunod sa mga taong mahal natin at mahal kayo?
There is no yun eh. Kumaga, walang hesitation yun eh. Kasi napipilitan ka lang. Remember mga kapatid, ang Panginoon mismo ang unang nagmahal sa atin. God first loved us. And that love that we have should be also bounced back to God. Dahil minahal ka ng Panginoon, mahalin din natin siya. Kasi sabi ng Bible, hindi ganun kahirap mahalin ng Diyos. Mas mayroon magmahal ng tao eh. Tama ba? Una, mahal mo siya, pero bandang huli, hindi na. Totoo ba yun? Nawawala yung pag-ibig. Di ba? Anong Panginoon? Alam mo ano sa Panginoon? Minsan kahit hindi mo siya mahal ka pa rin yun. Because God's love never fails. Ito lang yung tanging pag-ibig na pwede natin panghawakan ano man yung sitwasyon ng ating buhay. Kaya huwag na malulungkot minsan, pag tayo na-discourage, pag tayo minsan ay dumating sa ating down moment ng buhay natin, yung parang feeling mo, parang napakahirap ng buhay, napakaraming pressure, parang ikaw na lang yung parang nakakaintindi sa sitwasyon mo. Don't worry. God's love you. Mahal ka ng Panginoon. At naniniwala ko, dahil mahal tayo ng Panginoon, thankful ka, God will bless you. Amen po ba? Kasi ang Diyos, hindi ko sinakalimot. Ano pa yun? Ano pa yung source of spiritual fervor? The next is the Holy Spirit. So kailangan, araw-araw din, we need to rely on the power of the Holy Spirit. Paano, Pastor? Number 1, by praying. Pangalawa, by reading His Word. Kaya dapat, pag-isipan natin, nag-worship na tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for the life I have. Help me, Lord, itong 24 hours na to. Mabigyan kita ng kapulihan sa akin. Dapat, pag-isip mo pa lang, dinedikit mo na yung buong araw mo. Yes, marami kong gagawin, Panginoon, but Lord, allow me for this moment. Ikaw ang kapulihan. So, kailangan din ng empowerment and inspiration ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit is the primary source of our spiritual fervor. He ignites and sustains the fire within the believers, empowering them to live passionately for God. Ano sinasabi sa Romans chapter 8, verse 11? And the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. Wow! Ano raw yung meron sa atin? Yung Espiritu na nagpabuhay sa ating Diyos. Yan daw yung Espiritu na nabubuhay sa atin. How powerful that is. Ibig sabihin, makapangyarihan pa lang mga ng Diyos. Kasi bakit? Meron silang Espiritu na nagpabuhay kay Jesus. Will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Mamatanda natin. Ang ikaw ay na-born again, kasama ang Santong Espiritu sa buhay mo. At kailangan natin manahan sa leading ng Banal na Espiritu sa ating buhay. And the third source of spiritual fervor is community and fellowship. Encouragement from others. Napakahalaga. Kagaya po natin ngayon. Mahalaga po, bilang isang Kristiyano, meron tayong body of Christ na kung saan doon tayo belong. Actually, hindi talaga ako gaanong pabor na nanonood ka na lang sa bahay. Kasi pastor, nanonood mo sa bahay kay Peter Tanchi, magaling ng mga Christian yun eh. Diba? Doon tayo sa bahay, nanonood ka. Actually, pastor, kahit mga ilang serum, pwede panoorin. No! For me, I disagree with that. If you're a Christian, at gano'n ang ginagawa mo, I think you are losing something. You are misleading your life. Sabi ng Panginoon, sa Hebrews, do not. Ang sabi doon, huwag niyo hahayaan ang pagtitipon. Tumagyan ng Bible. Tapos bigla sabihin mo, sa bahay ka lang. No man is an island sa Christian. We need each other. Kailangan natin ang bawat isa. Para mapanatili ang iyong passion spiritually, kailangan meron tayong church din natin. Meron tayong church na kung saan may nag-pray sa atin, nag-pray din tayo,
na nai-enhance yung ating spiritual gift, nagagamit tayo. Dapat meron yan. Kasi nga, kung Christian ka, tapos hindi ka naman nagagamit ka sa church, ano pang silbi yung banal na espiritu na meron ka? Kaya dapat, mga kapatid, we have a community and fellowship. I think KCPC meron yan. Amen po ba? Meron bang KCPC niya? Ha? Meron tayo. Meron tayong vision and mission. In fact, this coming summer camp natin, we are trying our best na sa maiksing panahon ng ating pagkasama-sama ay may communicate ng leadership kung ano talaga yung tinutumbok ng ating gawain. Kung ano talaga yung meron dapat tayo bilang taga-KCP Filipino Church. Na dapat pag tayo ay pumunta ng church, alam mo, ito dapat yung attitude natin. So encouragement from others, fellowship with others believers provides mutual encouragement, accountability, and support, helping to maintain spiritual fervor. Kaya napakahalaga po na meron tayong support system. This is what I pray for this church. Totoo lang. For how many must I pray for this? Na magkaroon po talaga tayo ng support system or tinatawag na care group. Hindi siya basta Bible study, hindi siya basta cell group. It is a care group. A place in which you can express your heart, your life, na merong accountable sa iyo. Lalo po sa bansang Korea. Malayo tayo sa ating bansa. We need a care group. How I wish and I pray na magawa natin to sa ating simbahan. Na pag isang tao na wala, may nagpapaalala. Yung talaga accountable na pwedeng pagsabihan na hindi nasasaktan kasi minsan may mga taong Christian, pag pinagsabihan mo, nagtatampo. Pag pinaalalahanan mo na mali yung gawa, nagtatampo sila. Feeling nila, dinajudge sila. Diba? Gusto nila, asya na pakialaman. Hindi mo pwede yung mga kapatid. Once you are part in a community, kailangan pakialaman ng buhay mo, lalo na pag ikaw ay nasa Diyos. Amen ba? Kailangan paalahanan ka sa mali mong ginagawa minsan. Kailangan ikaw na magpaalala ka sa mga kapatid mo na meron din ginagawa na hindi alas sa Panginoon. We need to do that because we are accountable each other. Hindi lang po tayo tinawag ng Panginoon para maligtas sa mundong ito, kundi tinawag tayo para bantayan din natin ang bawat isa. Amen ba? Kaya sana mga kapatid, pag kayo pinapaalahanan, sana huwag tayo tatampo. I-take nyo yan na bilang pagmamahal ng isang ng kapwa natin kapatid. Be humbly, tignan natin yung sinasabi ng ating kapwa. Kasi ito lang, kung makasarili yung ating mga kapatid, pabayaan kayo sa ginagawa mo. Sige na, bahala ka dyan. Hindi naman makikita sa'yo eh. Bakit ba? Di ba? Kung tayo magiging makasarili lang. Pero hindi ganoon yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon, sabay-sabay tayong lalago, sabay-sabay tayong naglilingkod, sabay-sabay tayong pinagpapala ng Panginoon. Kaya di ba sabi sa kasabihan, sa 1 Corinthians, ang sakit ng kalingkingan, dapat sakit ng buong. Kaya nga, we are the body of Christ. Kaya pag may nawala dapat sa atin, meron ng initiative tayo na tawagan o, Brad, sister, wala ka nung Sunday. Di ba? Hintayin si pastor na mag-text. Dapat we have accountability sa ating mga kapatid. Kasi dyan tayo tinawag ng Diyos. So we need a community or a fellowship na kung saan tayo ay nakakuha ng source of spiritual fervor. Shared worship and study, corporate worship, and group Bible studies create an environment where fervor can thrive as believers to grow together. Kanina po sa Present Worship Team, nag-join lang po ako sa kanilang devotion. Ganda! Devotion po namin. I think you can do it also. You can come to this place as early as 1 and atakin mo yung kapatid dyan kasi nagkukwentuhan tayo kung anong mga buwan ng may buwan. Atakin mo. Alam mo, nabasa ko ito chapter 16 ng
ng Acts. Ang ganda pala. Pag-usapan ninyo kasi hindi nyo na pag-uusapan yun pag nagtrabaho na, di ba? So samantalahin natin yung panahon na nandito tayo. May siguro saan naman yan mga kapatid? Can you imagine the small oras na kayo ay nag-sharing ng God's Word at in-empower ka ng Panginoon? Grabe yun. Iba yun. Kasi naghihintay tayo na bibilang tayo, nag-post Father is ng 5 minutes to go. Diba? Parang inip na inip ka na nga, gusto mo na umpisahan ng praise and worship kasi nga, gusto mo na umuwi ng bahay. Hindi yata yan yung mga Kristiyano tinawag ng Panginoon. Hindi yata yan yung mga anak ng Diyos na in-expect na pumunta dito. Kaya you need to evaluate our spiritual life. So how to live and keep our spiritual fervor? So kung ating mabuhay ngayon, para ma-maintain din natin yung ating spiritual fervor sa Panginoon. Mahalaga po, number 1 is to guard your heart and mind. So kaya be careful sa binabasa ninyo, be careful sa inyong napapakinggan, be careful sa mga tao na kausapin natin minsan. You need to guard your heart and mind. So avoid spiritual drift. Stay vigilant against spiritual complacency, distraction that can dull your fervor. Sabihin, ibig na may panahon ka mag-pray, anong ginagawa mo? Ito lang po, ako, iniris ko talaga yung TikTok ko sa cellphone ko. Kasi nilagyan na anak ko yun eh. Sabi ko, ano ba yung TikTok talaga? Kasi talaga, alam mo yung TikTok. Nung binuksan ko, awa talaga naman maiinganyo kasi napakaraming magaling sumayaw, makaraming mga inspirational. Maya-maya na siya sa kwarto, kay-stroll na. Ay sabi ko, dinura ko talaga siya. Sabi ko, agaw ng oras. Bis not this, nag-meditate na ako sa salita ng Panginoon or may binabasa na ako isang book para sa akin. Naku ko na punta doon. Kaya binura ko talaga siya. So iwasan po natin yung mga guard our heart and mind to those spiritual complacency and distraction to influence us inside. Ano sa nasabi sa Proverbs chapter 4 verse 23? Above all else, guard your hearts, for it is a wellspring of life. Ingatan po natin yung puso natin kung ano po yung nakalagay dyan. Then, renewal and refreshment. Kaya maganda rin mga kapatid, may time tayo na mag-rest talaga. Sa pag-rest mo sana, doon mo rin isabay na, Lord, ano ba yung condition ng aking buhay sa iyo? Bilang anak mo, nasa na ba ako sa aking buhay pananampalataya? And I believe through that, magawa ating mabuhay na mayroong spiritual fervor sa mundo nito. And ano ba? Embrace grace. Rest in God's grace. Natry niyo po bang nakatulog kayo na umaawit sa Panginoon? Natry niyo na bang nakatulog ka dahil kayo nag-worship sa Lord? Sarap ng ganon. Try to do that. Kaya pagod ka na, pag-uwi mo naman, pagod na, still worship God. Hallelujah, Lord. Gusto kong matulog na pero let my mouth and my heart honor Him and worship Him. Di ba saan nakatulugan mo yung pagpupuri sa Panginoon? Tapos sana maparinig mo si Lord, nag-bless ka niya. Kaya yung mga bagay para tayo ay matutong manatili sa ating spiritual fervor at manatili tayo mamumuhay ng may paglilingkod sa Diyos ng may kagalakan. Sino ba nakakilala kay George Mueller? Si George Mueller po ay isa po siyang Christian as evangelist and philanthropist noong 1800s. Pero bago po siya naging isang Christian and philanthropist and evangelist, dati po ang kanyang buhay ay napakatamad niyang bata or binata. Wala siyang pangarap sa buhay. Wala siyang ginagawa kundi matulog lang at gawin kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay. Kumbaga wala siyang pangarap na bata. Pero one day, itong tao ito naka-encounter ng salita ng Panginoon. At simula doon, nagkaroon siya ng init sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. And naging isang
Christian evangelist po siya. At alam niyo po, ang kanya pong naging contribution sa Christendom, meron po siyang tinayong orphanage. At yung orphanage po na yon, hindi po siya nangihingi ng mga solicitation na, di ba, nagbibigay ng mga solicitation kasi meron po kaming orphanage, baka gusto mong mag-bless. Hindi po siya ganun. Alam niyo ginawa niya po? Araw-araw na nanalangin siya. Lord, hindi ako hihingi sa tao, hihingi pa ako sa inyo. Ito po yung ministry na binigay niyo po sa akin. Alam ko, Lord, ikaw mismo. You know what? That orphanage is blessed by the Lord. Napakaraming mga supporters, napakaraming po nagbibigay sa kanya ng donation na hindi po siya nangihingi. At dahil doon sa kanyang ministry, ang dahil po lalo mas nakilala sa Panginoon. Ito yung tawag ng mga game changer Christian. Dahil sa kanilang pagdanais na maglingkod sa Panginoon with all their might and strength, na nakaroon po ng magandang resulta yung kanilang buhay. Mga kapatid, sana ganun po tayo. Mangarap tayo ng mataas sa Panginoon. Serve the Lord with all your strength. Mag-isip tayo ng mga bagay na kung saan alam natin makapagbibigay ng magandang influence sa mundong ito sa magitan po ng Diyos natin. Allow yourself to be a channel of blessing. Kung ano yung kaya na meron ka, gamitin mo sa Panginoon. Use that gift and talent that God given you para maging channel ka ng blessing sa mundo. And demonstrate your faith and love to the Lord Jesus Christ. And I believe you will create many things na magkakaroon ng impact sa tao sa mundo ito. Maybe una sa mga tao na kapaligid sa iyo, sa pamilya mo, at kung sino pa yung mga taong magiging makakasama mo. And the third way is serving the Lord comprehensively. Ibig sabihin, pag tayo nagiging sa Panginoon, dapat pinag-iisipan din natin. Amen ba? Hindi porket marunong ka ng mag-gitara, gitara ng gitara. Dapat ini-enhance mo na yung skills mo. Pag worship leader ka, dapat kantaan ang kanta, sa iyo kabisado, kanta dito, kanta ron. Dapat di ka doon. Dapat nag-aaralan mo rin paano ka kumuha ng high note. Di ba? Dapat binibigyan mo ng panahon na gumanda talaga mas lalo pa ang boses ko. Although sabi natin, nagsimula sa heart, yes, tama yun. Pero iba rin kasi na may practice na. Para yung skill mo mas nare-refine. Para pagharap nila, si Regine Velasquez pa yung kumakanta. Di ba? Ay, si Sister Risa lang pala. Kala ko si Regine Velasquez. Di ba? Si Res Berhano na kumakanta? Ay, di pala si Brother Reese. Di ba? Husky yung boses eh, di ba? Abagang puso. Di ba? Namamangha tuloy yung mga tao kasi bagay. Talagang ito, pinag-uusayan talaga yung kanyang spiritual gift. Kasahin pa rin mga kapatid, yung mga bagay na meron tayo. So serve the Lord comprehensively. As a disciple of our Lord Jesus Christ, the start of a growth of a person is when he or she understands the right perception or perspective on how to serve the Lord. Kasi maraming mga tao, iba't iba yung kanyang paningin kung paano siya maglingkod sa Diyos. Pero kung meron kong tamang kaisipan para paglingkuran ang Diyos, diyan magsisimula ang spiritual growth mo. Ano ba yung mga tamang kaisipan, Pastor, para maglingkod ako sa Diyos? Number one is, serve as a response to God's love and grace. Naglilingkod ka sa Diyos kasi bakit? Bunga yan ng pagmamahal ng Diyos at kanyang biyaya sa buhay mo. Amen ba? Sino rito ang nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon at kanyang biyaya? Sino po rito? Lahat ba tayo nakaranas? Therefore, maglilingkod ka sa Panginoon dahil yan ang response mo sa kabutihan at kagandaan ng loob ng Diyos sa buhay mo. Service should flow from our heart, transformed by God's grace and love. Yan dapat. Kaya nagsasakripisyo na, kasi Brother Angel, malayo yung naguruhan niya ngayon.
Bakit siya pupunta rito? Isang sakripisyo yan para sa kanya. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Tama ba, Brother Angel? Dahil mahal mo ang Diyos. Yes. Why we are here? Not because, kasi pastor, kailangan talagang may church. No. Maling paningin yan. Maling pag-uunawa yan sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya ka nandito, bakit? Ito ang response mo sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba? Kaya ka nagwawalis, kaya ka naglilinis, kaya ka nag-worship, kaya ikaw ay part of praise and worship team because the love and grace of God in your life is overflowing at gusto mo itong ipaglingkod sa Panginoon. Yun yung mga tamang paningin, kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba? Service with humility and sacrifice. Ibig sabihin, Christ's example, ang Panginoon mismo, ang ating great example sa pagbibigay ng humility at sacrifice. Ano yung ginawa niya? Jesus modeled true servanthood by humbly washing the feet of his disciples. Ano ba ang kahalagahan during the time na hugasan mo ang paa ng isang tao? Kumbaga ngayon, sa atin, walang-wala ka, binigyan ka ng pera. Diba? Alam mo, walang-wala ka, pero may nag-abot sa'yo ng kalahating milyon. Sabihin, gusto ko bless ang panginoon. No string attached. Wow! Diba? Alam mo yun ng Panginoon? Ba't mahalaga yung paa during that time? Kasi nga, yun yung pagod, pinakapagod na bahagi ng katawan ng panahon na yun. Because wala pa namang transportation na maayos during that time. So most of the time, mga tao, naglalakad talaga sila. Kaya yung hugasan mo yung paa ng isang tao ay isang very refreshing moment. Kumbaga si Lord mismo yung nag-ispa sa paa mo. Imagine that. Pero ang sinasabi lang dito, it is a demonstration of Christ and how He humbly served His disciples. At hindi lang po yan. Hindi lang po siya naging isang humble, kundi He gave His life for all of us. A symbol of sacrifice. Ano na ba yung pinakamatindi mong ginawa sa Panginoon sa sakripisyo? Meron na ba? Meron na ba isang sakripisyo ang ginawa sa Lord talagang matindi? Natry mo na bang naibigay ang lahat ng sweldo mo sa church para sa Panginoon? Have you ever tried that? Try mo na ba talagang iluhod ang ating mga kapatiran sa loob ng 5 oras na nananahin lang for them? Ano yung mga great sacrifice para sa Panginoon? Sukatin na compare sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. So serve with humility and sacrifice. Kaya okay lang yun. Kahit tayo ay nauulanan ito sa church, okay lang yan. Okay lang yan. Kahit minsan tayo ay parang nilalagdan pero pumunta pa rin ng church, okay lang yan. Bakit? Part yan ng sacrifice mo sa pag-ibig ko sa Panginoon. Hindi yung naulan lang, mag-text, Pastor, naulan po, next na nila ako pupunta. Bumabaw, di ba? So under po ng service with humility and sacrifice, not for recognition. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon to recognized by people. Na ikaw yung maging center of attraction ng church. No. Maling kaisipan na naman niya. Kaya pag hindi na po nasa church, nagtatampo. Pag hindi na kamayan, nagtatampo. Ito lang nga po siya naman, napaka-touchy. Grabe. Tapos umaasa na papapalais sila ng Diyos. Umaasa sila na bibigyan sila ng magandang kinabukasan. We need to grow, mga kapatid. We need to grow from one level to another. Para patuloy
patuloy po tayo pagpalain ng Panginoon. So genuine service seek God's approval rather than human recognition. It focuses on pleasing God and serving Him faithfully regardless of whether others notice or appreciate our effort. Basta ginawa sa Panginoon yan, tapos. Kung pwede nga lang mag-please na hindi ako nandito eh. Nagawin ko. Yung pwede yun. Kailangan talaga ng presensya. Ang hit naman, di ba? Nasa si Pastor, mag-preach sa sana. Di ba? Hindi yung kaluluwa ni Pastor ala sa pulpito. We need to do that. Ma-recognize ka, hindi ka ma-recognize, but you do it for the Lord, pagpapalain yan ng Panginoon. And the third is service with eternal perspective. Sabihin, you're doing this because ito'y mag-create ng impact with a long-lasting impact. Ngayon, nag-ibig ka sa Panginoon, tapos pinakita sa'yo na you're very passionate, tumulad sa'yo, nagaya sa'yo. So nakapag-disciple ka pa ng mga tao para ilapit sa Panginoon. So investing in eternal reward, service to the Lord is not just about earthly impact, but also about storing up treasures in heaven. And yung ginagawang paglilingkod dyan ay nag-iipon ka ng iyong kayamanan sa langit. At yung kayamanan na yun ay ibibigay rin sa iyo ng Panginoon. So we need to serve the Lord comprehensively. Because every service that we have ay dapat nakatuon lagi sa Panginoon. Wala tayo dapat hinihingi sa paglilingkod sa Panginoon. Ano mo ba? Huwag natin susumbatan ang Panginoon sa ating paglilingkod. I've been there, Pastor, for the past 15 years of this church. Siguro naman, ako yung unang i-bless ni Lord. No? Don't do that. Because serving the Lord is a privilege. Ano mo ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay isang pribileyo, hindi siya responsibility. Parang lisensya. Ano yung lisensya? Hindi yan license to give you para makapag-trade. No? Privilege yan na makapag-trade ka. Ibig sabihin, anytime, pwedeng kunin sa iyan. The same for us mga kapatid. Di forget, ikaw na yung pinakatal sa church. Dapat ikaw yung unang pagpapala ng Panginoon. No? Let us serve the Lord with all our heart. To serve the Lord because we respond to the grace that God given us. So ano ba yung mga ministry or mga type of service? Maraming mga kapatid, but allow me to give you some of service na pwede natin gawin. Number one is, tawag tayo, support and encouragement, encouraging fellow believers kind of service. Ito yung build up and support fellow Christian through encouragement and exhortation and practical help. Isa rin paglilingkod sa Panginoon. Na ikaw mismo yung nag-encourage ka sa ating mga kapwa mananampalataya, sa mga tao na lumapit sa Panginoon. You have a Barnabas spirit. Diba? Encouragement. Pero mga taong ganyan, hindi sila naka-prone sa church, pero ang lakas nilang maghatag ng tao. Samantalahin mo yun. Maybe yan yung paglilingkod na binibigay siya ng Panginoon. Ano pa? Practical support for ministry. Provide practical support to church ministry, mission, outreach effort, contributing time, resources, and skills. Itong ating simbahan, itong ating gathering, itong KCPC Filipino Church, dapat mas darating pinapalakas at pinapatag ito. Dapat nag-contribute tayo para mas lalong lumago ang body of Christ na kung saan tayo ay nakabilang. Huwag nating hayaan na maging every Sunday na nandito ka, labas, every Sunday. You're not a game changer. From now, sabihin mo, I am a game changer Christian. And the third is, pwede rin yung natawag na act of kindness ministry. Ito yung klase ng ministry na naglilingkod ka, you are serving others in a practical ways, showing Christ love through action. Sabihin, alam mo yung isang tao, nahihirapan sa buhay, maybe wala na siyang pagkain, ikaw nagbibigay ng 1 kilong bigas, 1 kapong bigas. Ay mga ganyang mga
act of ministry kindness, pwede mong gawin yan. Sana maging sensitive tayo sa pangangailangan po ng bawat isa. Sa aming prayer meeting na kahapon, nagsabi ni si Teacher Rachel kung ano yung mga takot namin or phobia. Yan. Dami yung sinasabi. May takot sa mataas. Yan. May takot sa daga. Yan. Ano may mga takot nyo kahapon? May mga takot na sinasabi. Ate, ano yung takot mo nga pala? Ahas. Nakakatakot mo talaga ang ahas, di ba? Kahit sino naman siguro makatakot sa ahas. At nakapoy tinanong ano lang yung takot ko, ano lang yung phobia ko. Ang phobia ko kung wala ng pera. Ang takot ko lang yung pastor, kung wala ng pera. Kaya kung natakot ako, alam yung nagagamitin nyo. So mga kapatid, sa ating pagiging sa Panginoon, tanda natin yung tatlong bagay na ito. Number 1 is not lacking in zeal or passion. Pangalawa is keep your spiritual fervor to the Lord. And the third is serve the Lord comprehensively. Through this, I believe, magkakaroon ka ng matinding pagnanasa na mas paglikuran mo ang Diyos na buhay. Kumusta po ang ating buhay pananampalataya ngayon? Are we really serving the Lord with passion? Or parang nakukulangan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? It's time for you to renew your hearts and mind and faith to the Lord and ask His blessing. Lord, ignite mo sa puso ko talaga yung passion to worship you. Talagang bigyan ka ng Panginoon ng puso talaga na grabe talaga yung init mo sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Pwede mo hilingin yan sa Panginoon. Parang feeling mo, minsan every Sunday parang empty lagi yung buhay mo. Even come to the Lord and restore your heart for Him. Tayo ko manalangin sa Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa oras kong ito. Na na-remind po kami na dapat kami nagbibigay sa Lord God ng may init ng aming damdamin ng puso. Hindi namin ginagawa ito bilang isang responsibilidad, pero Lord, ginagawa po namin ito bilang isang pribileyo ng paglingkuran po namin ang hari ng mga hari at ang Diyos. Sa oras po ito, ay tinataas ang buhay po ng bawat isa na masumpuan po nila, Panginoon,